Samantala sa Western Samar, pahirapan pa rin po ang pagkuha ng supply ng gasolina at mga pangunahing bilihin. Kaya ang ilang tensyonadong residente nagpapanik buying na raw at may iba namang umaasa na lang sa padala ng kanilang mga kaanak. Live mula sa Basay, Samar, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Pia, may palayan pero na-wash out yung mga pananim na palay, may dagat pero nasira yung mga bangka na pwedeng gamitin sa pamimingwit o pangunguha ng isda. May mga sasakyan, nasira yung mga sasakyan kaya hindi naman makapunta doon sa mga karatig na bayan para makakuha ng mga supplies. Ito yung sitwasyon ngayon ng Basay dito sa may Western Samar. Kaya ang katanging magagawa daw ng mga residente dito ay maghintay ng mga relief goods na maaaring ipadala sa kanilang bayan. Matagal nang nalusaw at malagim na bahagi na lamang ng kasaysayan ang bagyong Yolanda. Pero dito sa Calbayog City sa Samar, hindi man hinagupit ng super typhoon, tila pinahihirapan pa rin hanggang ngayon. 3 araw matapos masaid ang supply ng gasolinahang ito, muling pinagana ang mga bomba para magbenta ng gasolina, krudo at kerosene. Sa paghupa raw ng bagyo, panic buying ang naganap. Medyo matagal lang sir kasi galing pa ng Pasakaw, Camarines sir. Mahaba yung biyahe, mga ilang oras din yun eh. Wala kaming supply ngayon galing sa Anibong Depot, sa Tacloban. Kasi nga malaki yung damage doon. Dahil putol pa ang supply ng kuryente, gasolina para sa generator ang habol ng mga bibili. Ang iba, krudo para sa kanilang kabuhayan. Pag hindi kami makapalaot. Anong nangyari nung 3 araw na hindi kayo makapalaot? Standby. Walang hanap buhay. Lahat ng mga estasyon wala. Sa tingin ko sir, hanggang ngayong araw lang to eh kasi ang daming namimili. Pababa ng Western Samar sa lungsod naman ng Catbalogan, dagsa ang tao sa sentro ng syudad. Pero hindi lahat ng establishmento ay bukas. Marami ngayon ang umaasa sa ipadadala ng mga kaanak mula sa ibang lugar. Pero mismong mga remittance centers ang nagsabi, hindi kakayanin ng maserbisyuhan lahat agad-agad. Mula kahapon pa. Hanggang ngayon, hindi pa kami nakakuha. Pipila pala kami ngayon para kumuha ng number. Kailangan namin ito sa Marlete, kuryente, gasolina, dahil walang transportasyon pag walang gasolina, gutom! Sa paglilibot namin sa Western Samar, bahagya lang ang bakas na iniwan ng bagyong Yolanda sa ibang lugar, hanggang sa marating ang bayan ng Basay. Dagat ang katabi pero sinira o nilamon na nito ang bangkang gamit pangisda. Bukas ang kalsada papuntang mga karatig bayan pero paano raw hahakot ng supply kung wala nang pakinabang ang mga sasakyan? Walang pagkain, tubig, gamot, lahat ng kalakalan pati na operasyon ng lokal na gobyerno ay nahinto. Paano raw nga ba babangon ang isang bayang ngayon ay nagkagutay-gutay? I'm sure na magsusurvive kami ngayong araw na to dahil sa mga dumating na relief goods sa amin. Yun nga, yung bukas at saka para sa susunod na mga araw, yun talaga yung malaking inaalala ko. Kitang-kita raw ng ilang residente kung paano umurong ang dagat sa kasagsagan ng bagyo at sa pagbalik ng tubig, binayo na ang bayan. Hindi na namin inintay na umabot pa yung tubig kasi siguro kung inintay pa namin, siguro wala na kami rito. Hindi namin akalain mag-aabot dito ng ang tubig ng dagat. Kasi mataas na rin dito. Aabot sa 200 ang namatay. 4 na po ang hindi pa nahanap sa ngayon. Marami ang patuloy na naghahanap ng paraan para maibalitang nagiba ang kanilang bayan. Pero sila ay buhay. Pia, sa maliit nating paraan ay sinusubukan natin kahit paano na makatulong dito sa mga kababayan natin dito sa Basay. Itong pinapakita nating video, yung setup ng ating team kung saan doon sa may generator ay nakikicharge itong mga kababayan natin. Bagamat kahit ngayon ay wala pa rin namang signal dito sa area, pero kahit paano syempre yung mga cellphone pwede rin gamitin yan na flashlight o kung ano man. At kanina lamang ay nabanggit ng ilan sa mga residente dito na kakaunti lang. May mga ilan din daw na mga nag-aalisa na mula dito sa Basay papunta sa ibang mga lugar para kumaga makakuha ng supplies. Bagamat yung marami sa mga residente pinipili magstay na lang muna dito dahil kailangan din nilang bantayan kahit papano yung mga natira sa kanilang mga ari-arian. Pia? Cedric, napansin natin dun sa video mo no, na medyo coastal area talaga rin yung lugar na yan. Pero mas marami ba yung mga residente na nakatira malapit sa karagatan kaysa dun sa downtown o kaya sa mismong bayan?
Actually, Pia, malaki kasi itong Basay, ano. So hindi lang itong location natin 'yan. Ito nasa harap lang natin yung dagat, ano. Pero doon sa likuran natin, paakyat doon, marami pa mga residential areas doon, ano. Ang problema, meron tayong mga nakausap na mga residente, kahit medyo may kataasan yung lugar nila doon sa likod, ay umabot daw yung alon, umabot daw yung storm surge doon sa habang nalasa yung bagyong Yolanda last week, ano. In fact, ang sinabi nga nila is hindi nila ina-expect na aabot yung ganong kataas na tubig. Merong isa kanina ditong statwa ni Gato Jose Rizal sa tapat ng town hall, at siguro kung tansya ko mga 20 feet yun, at sabi ng mga residente hanggang dun sa may bandang katawan ng statwa ay umabot yung storm surge ng nung kasagsagan ng bagyo, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.